Magandang hapon, mga kaibigan. Mag-vlog lang ko sandali. Para lang sabihin sa inyo na parang may pag-asa maibibigay sa Pilipinas sa gitna ng pigati natin patungkol sa mga baha, patungkol sa mga pag pagnanakaw ng pera natin sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga substandard at saka mga multo ng mga proyekto. Dito natin nakikita isang bata, anak ni P.D. Barzaga, galing sa pamilyang political dynasty sa Dasmariñas City sa Cavite, ay nakikitaan siya ng mga mamamayan ng isang pag-asa, pagmumula ng pag-asa na baka pa lang sakali ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating bayan. Ang atin pong tinitingnan ay bigla nga niya, di ba, binangga niya yung establisado ng mga higante. Binangga niya si Martin Romualdez na sinasabi niya dapat imbestigahan siya, dapat mag-resign siya. At pinagsabihan niya yung kapwa niya na politiko na kasama sa National Unity Party at nag-resign siya dyan kahit na sa katotohanan ng National Unity Party ay partido na isa ang tatay niya na si Attorney P.D. Barzaga ang nagtayo. Iniwan niya just for the sake kasi ayaw niya sa prinsipyo niya na dinidepensa ng kanyang kasama sa partido si Martin Romualdez. Kakahiya nga naman. Alam naman ng tao na si Martin Romualdez ang talagang isa sa number one na arkitekto, kasama niya si BBM, kasama si Saldi Cuangco, at may katulong na binigay mula sa Senado, mula sa Speaker kay Chis Escudero as a President, at saka yung Chairman ng Finance Committee ng Senado noon. So, yan po ang nangyari. Anyway, kung ako naman tanongin nyo, mas marami ng dihamak ang pinasok nila ni Romualdez. Kumbaga, pinapain lang ito sila ni Chis Escudero, sila ni Jinggoy, sila ni Joel Villanueva, si Joel is Lord, no? Tapos, nakapagbigay, nakita mo ko konti lang, 300 plus million, 355 million na kay Jinggoy. Pero kay Saldico, billion, 20 billion. Ang style pa nila, yung tinatawag ni Toby Chanco na parking. So, para hindi halataan na sa kanilang proyekto yon, ilalagay na sa proyekto ng Oriental Mindoro. Kasi party list nga naman siya, ako Bukol party list at taga Bicol pa. Kunwari, wala siyang nilagay na partido na mga flood control project sa Bicol. Pero kinalat niya, sa kanya din lahat yon. In other words, yung mga kontraktor na kukuha niyan, sa kanya rin higi ng bindisyon. Lahat niyan ay sa kanya rin yan. Kahit hindi nakapangalan SunWest Corporation o di kaya Hightown Corporation, kaya nga kasama niya dyan sigurado ko si Diskaya. Nevertheless, itong si Kiko Barzaga ay magsisilbing isang ilaw na maliit doon sa dulo ng madilim na kuweba natin. At nakikita ko kasi natikel ako, nakiliti ako sa ginawa niya ng pagpuna kay Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. So ngayon, tinira niya naman si Tito Soto. Tito Soto na sabi niya ay si Sara Diskaya lang at saka si Curly Diskaya lang ang kaya ni Tito Soto. Hindi niya kayang imbestigahan si Romualdez at saka si Saldico. Na katotohanan naman, sila naman itong dalawa ng pinakamalaking ninakaw, pinakamalaking diskarte, kasama si BBM. So kaya nga ako tanongin nyo, sang-ayon ako kay Kiko Barzaga na si Tito Soto at saka si Ping Lacson ay nilagay dyan para inagaw nila ang trono ng Senado nung magsimulang magbanggit sa Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta, itong si dalawang Diskaya na mag-asawa. Binanggit kung sino yung mga 18 congressman na kasama sa mga tumanggap sa kanila ng pera. At saka yung binanggit ni si Saldico at si Romualdez, binanggit ng gabi ng iyon ay
Nagpaalam pa nga si Risa Hontiveros sa hearing, yung pala, magtatraidor siya akit siya para magpag-usapan nila na palitan na yung presidente at palitan na rin of all the committees, ang pinalitan kagad yung Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin pong, intention ninyo ay protektahan si Romualdez. Huwag na kayo magmamangan pa Tito Soto, Ping Lacson. Tapos, sa issue naman ng si Bryce Patrick Hernandez na Assistant District Engineer ng District 1 ng Bulacan District Engineering Office ay pinoprotektahan niyo. Alam mo naman na pinakulong ni Marcoleta dahil nagsisinungaling. Sasagot niya. Pagkatapos, nung hiniram ng House of Representatives, nang nandun na sa House of Representatives, sinusian nila, nag-recess sila ng mga kalahati, isang oras, at pag salita niyo uli, tinuro na pinangalanan si Jinggoy, pinangalanan si Joel Villanueva, na wala naman siyang ibang ebidensya, kundi pinakita niya ang litrato ni Jinggoy na kasama si si Henry Alcantara. So wala nang ibang ebidensya. Tapos pinakita yung mga pera na punong-puno na pera sa mesa. At wala namang tao nakalagay, wala naman ang mukha ni Jinggoy doon. In other words, sila-sila lang yun. Kumbaga, kung ako tanungin mo, sa punto na yan, nakakita ng butas ito si Bryce Hernandez, ito si Henry Alcantara, at saka kasama si JP Mendoza, engineer, at iba pang engineer. Nakakita sila ng si Loren Cruz pa, no? Yung kasama nila sa District Engineering Office. Nakakita sila ng butas na pinalabas nila yung kinausap na yung dalawang kontraktor na sa kanila babaw. In other words, yung dalawang kontraktor na niwala ko si Wawa Builders, si Mark Arevalo, tapos si Sims, si Sally Santos, ay sila lang ang kausap, walang ibang politiko kausap ito. Para lamang ibulsa nila na solo yung pera na pambayad dun sa flood control projects na kinontrata, pinanalo nila kay Wawa Builders at pinanalo nila kay Sims. Pero ang katotohanan nito, hindi project ni Wawa Builders yun. Hindi rin project ni Sims yung sa Baliwag City, kundi project nila ng mga engineers yun. Kasi pinalabas lang nila na ang may-ari, ang nanalo ay sila ni Wawa Builders at si Sims, no? Sally Santos. So ngayon, ibig sabihin, sarili nilang pera, sinusian sila ng House of Representatives ng kaklase o kabats ni Bryce Hernandez na si Terry Redon ng Bukol Saro Party List, kasama niya ng Ako Bukol Party List na si Garbin, ay sinusian nila si Bryce para magsalita laban sa mga senador. Kasi pinoprotektahan nila si Saldico. Pinoprotektahan nila si Romualdez. At pag pinoprotektahan mo si Saldico, para mo na rin pinoprotektahan si Romualdez at hindi papunta sa kanyang ebidensya. Ganon po yun ang lahat-lahat. Ngayon, nung sinabi naman ni Soto na nung patapos ang hearing ng House of Representatives kung saan pinangalanan si Jinggoy, ay tinawagan daw siya ni Martin Romualdez. Oo, umamin. Tinawagan ka pala ni Martin Romualdez na huwag ibalik sa Senado ang katawan ni Bryce Hernandez. Kasi daw, sabi ni Bryce Hernandez, hindi siya safe ang kanyang katawan pag ibalik sa Senado. So, bakos, pumayag siya sa utos lamang. Ibig sabihin, sumasaludo si Tito Soto kay Martin Romualdez. So ngayon, ginawa nila, nilagay nila, ibig na ibalik sa Senado yung katawan ni Bryce Hernandez, pumayag siya na ilagay doon sa PNP Custodial Center para susian naman na papasyalan ng mga operator ng mga House of Representatives at kumbinsi na magsalita na dami ng mga senador ang babanata nila. At naniwala po ako, pagkatapos niya si Jinggoy, pagkatapos ni Joel, ay hanapan lang iba pang ng konting ebidensya yung iba pang senador at papangalanan nila. Kasi ang ultimate purpose niyan, mga kaibigan ko, ay mababawasan yung 9 na boto ni Sara Duterte sa 2026 na impeachment kasi magkakaroon ng impeachment ulit. So kailangan nila maboto, hindi dapat aabot ng 9 votes si Amy. Si Sara. Isa ngayon, 9 votes siya. So para mabawasan, tibakin nila at paluhurin nila si Jinggoy at saka si Joel. Kapalit ng hindi kakasuhan, ay bumoto sila laban kay Sara.
Ganon po nakikita ko dyan. So magiging 7 na lang, pwede na i-convict si Sara Duterte sa 2026 na impeachment complaint. So, pero ang klaro dito na isa ay talagang dinidiktahan lamang ni Martin Romualdez si Soto. So, ibig sabihin, si Martin na may pakana kung na bakit gusto nila agawin yung trono ng ng Senate presidency at kinapital nila yung katotohanan na asar yung dalawang tulpo kay Marcolita dahil hindi makapagsalita ng gusto sa hindi makapag-show up, hindi flex-flex na kunwari sikat sila sa Blue Ribbon Committee. Hindi sila makatanong ng gusto na tanong kasi binabara sila ni Marcolita. At itong dalawang bilyar din ay vulnerable sila kasi i-raise sila sa prime water. Bumaliktad na rin. Pumunta na rin sa kabila. So, yan po ang katotohanan ng buhay. Ngayon, ang katotohanan ng buhay dito, isang masasabi, ikaw, Soto, nagsinungaling ka talaga. Na bakit mo ipigpilitan na si Bryce Hernandez doon ikukulong sa PNP Custodial Center? Kabastos ka. Bastos ka talaga. Nagkunwari ka pa na hindi mo na kailangan kasi nagpalit na ng liderato sa Senado at saka liderato sa Blue Ribbon Committee. Kahit pa yung modicum of consultation, kung wala kang balak ay dapat hindi mo dapat ginawa yon na ilagay sa PNP Custodial Center ang katawan ni Bryce Hernandez na dapat nakakulong siya sa Senado. Isa pa, kumukontra ka sa gusto sa inirekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na gawing pansamantala na witness protection, bigyan ng witness protection sila di Diskaya. Bakit? Kasi galit ka kasi ang pamangkin mo na si Vico Soto ay kalaban ni Diskaya kaya bumabanat ka. At isa pa, ang kinatakutan mo kaya ka pumalit, naging Senate President bigla kasi binanggit ni Diskaya sa hearing ni Marcolita na si Romualdez ang sa likod ng lahat nito pati si Elizalde. Kaya hindi ito matatapos yung kalbaryo ni BBM nito. Birthday mo pa naman ngayon. Hanggat hindi mo tanggalin yung si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sila po ang naglalaro sa mga diskarte dyan para kumita sila. Kaya that's the only way I can see. Pati si Lacson ay kinakasangkapan ni Tito Soto. Dalawa sila yung sindikato nilang dalawa ni Lacson Si Lacson naman, pansinin mo, maganda sana yung privilege speech niya. Pero ang problema, hindi man lang niya na-imbestiga, ang lalim ng investigasyon niya, hindi niya naabot na imbestiga si Romualdez na klarong-klaro. Hindi niya naabot na imbestiga niya na si Saldi ko ang nagpasok ng lahat ng proyekto. Bakit nung nagalit kayo kay Toby Tiangco na pinakita na si Saldi Kulat ang naglagay ng lahat ng proyekto. That spells the difference na kitang-kita po yung mga kamay ninyo na marumi. At pag-asa natin ngayon ito si Kiko Barsaga na parang isa siyang si David ang Goliath dyan si Romualdez at saka si Soto. Subukan natin, testigan natin at umaasa ako sa ibang congressman na Gen Z din. Si Congressman Leandro Legarda Liveste, isa rin magaling pinakita. At isa pa congressman, nakita ko si Javi Benitez, anak ni Congressman Benitez din, parehas lang congressman ng tatay niya, na taga Bacolod. So, kayo sa inyong tatlo, magbumuo kayo ang pinakatotoong young guns. Hindi sila ng mga adyong, hindi sila young gun. Kayo ang mga Gen Z congressmen, ang pag-asa ng bayan. Yan na po ang aking masasabi. At magandang hapon po sa inyong lahat. Si Ken Jenil Bintulon, at this time, I totally agree sa iyo, attorney. Bing Diboke, tapos Jeneline Isaac, Gregorio Babaran, walang pagsi Marcolita, walang bahid yon ng korap kaya wala silang mababato. Tama, malinis po si Marcolita. Tapos si Susan Ariola, anong pag-asa ng bayan yung Kiko Bargasa na yan? Walang galang nga po sa tatay niya. Nga po, iya itapos, naging pag-asa ng bayan. Bakit mo nasabi na walang galang sa tatay niya? Tatay niya, patay na po. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Baka may mas alam ka pa sa akin. So, Mary Jane Acero, God bless, attorney. Gregorio Babaran, may kinalaman po kaya si Marcolita sa selective affidavit. Wala pa namang affidavit si Diskaya.
kwento lang ni Lacson yun, saka ni Soto. Huwag kayo maniwala kay Lacson saka Soto. Wala pong sinasabi na affidavit, kundi sinasabi lang ni Lacson, bakit nung doon sa house ay hindi binanggit na parang wala siyang ebidensya laban kay Romualdez tsaka kay Saldico. Intindihin mo na ibig sabihin nun. Melchor Togonon. So far, okay, anak ni Barsaga. Tapos, Tens Niz, Kurak at Toto, matatapang yung bata. Di kagaya ni Biko. O si Biko Soto, nakita ko nagpapagamit lang eh. Gregorio Babaran, nagpapagamit lang sa tito niya. Selective affidavit Diskaya, wala po. Wala pong selective affidavit, kwento lang yung Greg. Hindi totoo yan. Angelo Malunda, Gregorio Babaran, Marcos Romualdez Duterte. Okay, Pepito Bato. Okay, hanggang dyan na muna tayo. At Regine Ford, magandang hapon po sa inyong lahat.